Hey guys, good morning! Andito pa rin tayo ngayon sa Vietnam. It's actually our second day here. Apparently, yung kinainan namin kagabi, hindi pala siya yung pinaka-main na beer street. Pero okay lang dahil yung beer street, grabe, ang chaotic niya, ang ingay, ang lakas ng music. Sobrang daming tao, siksikan, as in super tabi-tabi yung tables. Hindi namin ma-enjoy yung food. Ngayon naman, we are going to have breakfast and then we will be exploring the city. And grabe talaga dito, no, as you can see. Para kami nakikipagpatintero sa mga motor na mga dumadaan dahil yung sidewalk nila, tingnan nyo kung ano itsura. Puro motor. Dito sa Bangkok Cafe naman tayo magbe-breakfast. Interesting. Hindi, matapang siya. Pero parang masarap siya. Matamis somehow. Lasa mo yung hint ng coconut, pero hindi siya overpowering. Bigat ng breakfast mo. Ba't sa'yo? Tingnan mo nga yung sa'yo. Parang mas mabigat pa yung sa'yo. Hindi kasi nakita ko may hash brown, tapos may bread pa. Dalawang bread din yung sa'yo, dalawang itlog, mga bacon. Ay, may sausage din pala ako. My breakfast is an English breakfast. Nothing spectacular. What you see is what you get. Nakakapag ano kayo, mga bag of beans sa Tagaytay, ganyan. Same lang, pero I think medyo mas mura lang siya ng very slight compared sa Tagaytay. So ito, pag mag-bill out na kayo, bibigyan kayo ng ganito. Pero, you have to pay here sa ground. Ay! Ay! Oh! Cái này sao cô? Hả? Cái này sao? Đợi, mời anh mình mua. À, họ tưởng là miễn phí. What? No. 40. No. Đắt for her. Yes. Ah. Thank you. Kaya nakita nyo, munti ka na ako mano ng scam dito. Sinasabi niya kanina, free, free, free. Inaabot niya sa akin yung parang bread. Tapos buti na lang may local. Una, kasi ngayon yung sinasabi ni Manang. Sabi niya, free, free for you. So sabi ng local, yeah, take it, it's free, ganyan. Tapos biglang inabutan na ako ng isang buong supot. Sinanyasan ako ng local na wag daw, ganyan. And we are going back lang sa hotel. And then we will be going to the presidential palace or yung residence ng president. Ang gagawin namin is mag-grab bike kami para ma-experience namin ang chaos ng pag-aangkas dito sa Vietnam. Nauna ako kasi kay Shin. Siyempre hiwalay kami, no? Kasi tig-isa kami ng bike. Dito na ako ngayon sa Presidential Palace. Etong yellow na yan. There she is. Malawak yung vicinity dito. Pwede mo siyang
siya ikutin. Sarado yung road dito, yung dyan, so that you can freely roam around the area. One thing for you to take note of if you are going here is bawal yung shorts na above the knee. And meron din security area. Bawal ang tripod. Though may tripod ako sa bag, sabi ko, hindi ko siya gagamitin. Pero yun, bawal ka mag-set up ng tripod dito kung magpipicture ka, ganyan-ganyan. Itong Ho Chi Minh Mausoleum. Dito nakalibing yung dating presidente ng Vietnam na si Ho Chi Minh. Regarded siya as a revolutionary leader. Very much responsible of the independence of Vietnam. Exit na kami and then we will be going to our next destination which is the Imperial Citadel. Nandito na kami sa loob. We will be buying a ticket and the ticket is worth 70,000 dong. So according to my research, itong buong Imperial Citadel ay built pa siya starting the 10th century. So iba-ibang mga dynasty na yung nag-build. Pero ito, nakikita nyo dito, nakalagay dito yung mga parang traces nung mga iba-ibang mga dynasties, ganyan. So meron go from there pa, 11th century to the 13th century. Very rich ang history dito sa area na to. Ang amazing lang kung paano nila nape-preserve ng part ng history nila. Itong buong citadel na to, and nandito kami sa loob ng exhibition na parang may mga relics and may mga kahit yung mga plates na ginamit ng 15th to 16th century naka-store dito and naka-display. Grabe yung pag-protect nila sa culture, sa history nila. I think doon nakikita din kung gaano din kamahal ng isang bansa ang history nila and kung saan sila nanggaling. It's through the preservation of whatever architecture they might have and whatever pieces of history na meron sila. Kakainan sana namin yung parang Michelin guide na buncha, kaso sarado siya. So, yung pupunta namin next ay isa din siyang Michelin guide restaurant dito. Naka-order na kami and meron silang parang galing. Computerized na yung ano nila. Tapos mababayad ka agad. Ayan. Let's try the soup first. Mas gusto ko yung fatten. Oo, fatten. Pero baka kasi templado ko na nung tinikman ko. Try natin. Same timpla. Some pickled ginger. Actually, nanguhula lang ako, guys. I don't know. Malambot. But really, fatten. Anong meron doon na balat? Masasarap yung broth. So, isa pa, yung broth yung nagdadala.
So, nandito kami ngayon sa Grab. Punta naman namin yung restaurant na kinainan ni Obama. Kakain kami ng buncha kasi dapat yung kakainan namin ng buncha sarado. Though, sa totoo lang, busog kami. Pero, ayun lang, para lang for the sake na makakain na doon. Medyo, umaambon. So, maalanganin pa yung train street namin mamaya. Kasi kung umuulan, ang pangit naman kung ipupurso pa namin yun. So, we'll see in a bit. For two? Alright, so nandito na kami ngayon sa Buncha Huanglin. I'm not sure if I'm saying that correctly, pero kung ano man yung kinain ng Obama, they made it a combo. So, ayun yung combo Obama. So, meron siya ng buncha, may Hanoi beer, and meron din seafood roll. So, isa lang yung in-order namin kasi busog pa kami. Ang tendency lang dito kapag, lalo na kapag puno, is you will be seated together with other people. Kanina yung una namin naupuan, as in may kaharap kaming ibang tao. Medyo awkward, pero yun, buti na lang nung nagkaroon na ng vacancy, lumipat na lang kami. Sabihin mo na yung order mo and then they will give you this. Tapos, ibibigay mo to bago ka umalis kasi yung payment din niya is doon sa exit banda. Ang sabi is, itong broth, pwede mo na siyang timplahan. Walang kutsara. I'll let you do the honors. Ikaw. Dalawa yan. Interesting. May vinegar, may... Parang siyang atsara. Lasang atsara na mas masarap sa atsara. Less carrots. Ganun siya. Atsara na tinubigan. Oo. Sour and... Sweet and sour. Atsara na tinubigan na may hint ng grill. Pero masarap. Yeah. Timplahan natin. So we have here garlic. Okay. Pork. Beef. Pork. Sarap. Sarap siya. Parang inihaw na may sabaw. Isa pang way ng pagkain. Let's use the lettuce. And put the noodles. This is the fried seafood roll. Kamusta? Sarap. Sarap. May shrimp. Parang may crab meat. Tapos meron ding vermicelli noodles. After nung buncha, bumalik kami dito sa hotel para magpalit. Nagpalit ako, guys. Iba na tong top na to. Dahil sobrang pawis na pawis talaga ako from kanina. Grabe. We are now going to the train street. Actually, wala kaming ginawang reservation doon. Maghanap kami ng pwede naming mapagstayan. Mag-order lang kami ng coffee kasi busog na din kami. Hindi na kami makakain. Yeah, yeah. May ano sa amin, may sumalubong. May sumundo lang sa amin. Kung gusto naming mag-coffee. You wanna a seat here? Medyo magulo. Ang chaotic. Nag-set up lang sila ng table. Ganyan. Ang ingay.
Pero ito, ayan. Tapos binigyan na kami ng menu. Ang train schedule na darating ay 5:30 and it's now 5:15. 2 salt coffee. 2 salt coffee. So mukhang kailangan may kasama na kayo na taga-coffee shop bago kayo makapasok. Kasi may parang dito, police na naninita. Sinisita sila na huwag kayong papasok, huwag kayong papasok. Pero pinipilit lang nung mga taga-coffee shop. Or tolerate na lang yan. Pero wala. Pinipituhan niya, pero pinapabalik niya. Pero wala, tumutuloy-tuloy lang sila. Kasi nandito kami sa pinaka-entrance dito. Ayan, no? Diyan lang din kami pumasok kanina. Ang sarap. Pero maliit lang siya, oh. Kaya ko makadalawang ganito. Sarap siya. Đấy, ok. Nhưng mà ngồi đến đây là được chị ơi. Rồi. Ok rồi chị. Ngồi thế là được rồi. If you have seen my vlog sa Thailand, yung Maeklong Market na vlog doon, market siya along the train tracks. Mas scary to as compared to that one kasi talagang ang bilis ng train pagdating dito. Doon sa Thailand, station siya. So, bumagal na yung train. Ano masasabi mo sa experience dito? First time ko kasi. So, nakakatakot siya. Sobrang lapit. Sobrang bilis ng train. Parang sobrang lapit talaga niya. Pag siguro gumanon ka lang, parang mahagip ka ng hangin. Ito lang yung distance. Super onti lang. Kasi parang pag ganyan mo, Medyo nagsialisan na rin yung mga tao after dumaan na nung tren. I think merong mas less chaotic na area as compared to this one kasi ito yung pinakabungad, ito yung pinakamadaming tao. So I think merong less people when you move doon banda. So I think before you come here, you must have already researched a cafe you want to dine in at. Hindi ako nakapag-vlog after ng train street, pero basically, naka-uwi lang din na kami. Nandito pa kami sa hotel at 8:33 p.m. And in a few, kailangan na din namin umalis papunta ng pick-up point para sa Sapa bus. Onti lang yung dadala namin kasi nga hindi na kami mag-check out dito. So, ito lang yung bag na dala ko. Actually, dalawa. Ito, tsaka itong personal bag. Ito lang yung aking get up. Please ignore the towel. Pero ayan. Very comfy lang. Pang bus. Hi, Shin. We will be going there na sa meet-up place. So, ayun lang. We will be back here in a few days. Well, no. Yeah. After one night. Don't forget to like this video and subscribe. And yun lang. Thank you so much for staying till the end of the video. And I'll see you in the next one. Bye! Ay, look.
I guess it's by the grace of God. I done came up on some dollars, stun like daddy on my mama. Hallelujah. I ain't tripping.